Ayan, isang mapagpalang araw sa atin lahat. Magandang hapon mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay patuloy sa ating Bible study. At ang ating pong pag-aaralan ay ang tunay na iglesia. Ayan. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayon, ang tunay na iglesia sa huling araw ito. Ang ating pong pinaka-sentro sa pag-aaral ay ang aklat po ng Revelation 12, 1 hanggang 17. Dito po natin kukunin ang ating pag-aaral. Kaya bago natin umpisahan ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, ating pong unang hilingin sa Diyos na tayo patnubayan sa ating pag-aaral sa kanyang banal na salita. Tayo yumuko sa panalangin. Ama naming banal, banal ka't makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit sa iyo sa pamagitan ng paghiling ng iyong patnubay ng banal na Espiritu. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salita. Maghatid ito, Panginoon, ng pagpapala at pagkaunawa sa mga nakikinig. Ako, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan na may pahayag ng malinaw ang iyong mga salita. Hinihiling ko po ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ayan mga kapatid, patuloy tayo, no? Ang ating pong pinakapaksa ay ang tunay na iglesia sa huling araw na ito. At ang ating pundasyon o pinakasentro sa pag-aaral ay ang aklat ng Revelation 12, 1 hanggang 17. Yan po natin kukunin ang ating pag-aaral. Pero bago natin pag-aralan yan, ating munang alamin ang tanong na sinasabi nito, paano kumahanap ang tunay na iglesia ngayon sa ating panahon? Totoo naman, napakaraming iglesia sa ating panahon. 40,000 na mga iglesia na lahat nito ay nagsasabi na totoo. Hindi naman po pwedeng magsasabi ang isang iglesia ay sila yung hindi totoo. Walang iglesia na magsasabing hindi sila totoo. Lahat po ay nagsasabing totoo, no? Sa 40,000 na mga iglesia sa ating kapanahunan ngayon, ay lahat po yan ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga po ang ating pinakasentro sa pag-aaral ay ang aklat ng Revelation 12, 1 hanggang 17. Kaya nga ang tanong dito, paano kumahanap ang tunay na iglesia ngayon sa huling araw na ito? Alam niyo kapatid, bago natin pag-aaralan, ating munang titignan ang mga pangalang iglesia sa Biblia. Alam nyo ba sa Biblia ay binabanggit ang salitang iglesia na 106 times o 106 times binanggit ang salitang iglesia. Ayan. Pero isang iglesia lang po lang lihat, no? May iba't ibang pangalan ng mga iglesia sa Biblia. Okay? Katulad ng iglesia na sa Caesarea, Roma 6 verse 1, 16 verse 1. Iglesia ng mga Hentil, Roma 16 verse 4. Iglesia sa Corinto, Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Iglesia na sa Jerusalem, Gawa 11:22. Iglesia na sa Antioquia, Gawa 11:26. Iglesia ng Diyos na sa Corinto. Ayan, iglesia na sa bahay, Colossus 4:15, 4 verse 15. Iglesia ng mga taga Laodicea. Iglesia sa Galacia, iglesia sa Efeso, iglesia sa Colossus, iglesia sa Thessalonica, iglesia ng Diyos na buhay. 1 Timothy 3:15,
o iglesia ng Diyos o Gawa 20 verse 28, ingatan mo ang buong kawan ng Diyos. So lahat po yan kapatid ay hindi lang yan lang po ang example ng ating kinuha na iba't ibang pangalan ng mga iglesia sa Biblia, pero po lahat po yan ay isang iglesia lang po. Yan po yung local church, isang iglesia lang lahat yan. Yan ang unang mga Kristiyano noon mula 31 AD. Marami po ang nagbabasa tungkol sa sulat ni Apostol Pablo. At sa mga sulat ni Apostol Pablo, iba't ibang iglesia ang binabanggit. Iglesia ni Cristo sa tawag nito, Roma 16:16. Tapos sa Timoteo naman, 3:15, 1 Timoteo 3:15, iglesia ng Diyos na buhay. Tapos pinag-away-away, tatayo tayo ng iglesia. Na samantala, yung iglesyang iyan, isa lang po yan, iglesia po yan ni Kristo. Yan po yung unang Kristiyano noon na mula 331 AD. Ayan. At ang mga sulat ni Apostol Pablo na sinulatan niya sa kanyang mga sulat na ipinadala sa mga iglesia sa Corinto, kay Timoteo, si Pablo po ang sumulat. At ang aklat ni Pablo ay 14 ka mga aklat. Mula Roma hanggang Hebreo. Yan po yung mga aklat, 14 ka mga aklat ni Pablo. At kung kukuha tayo ng pangalang iglesia dyan, tapos itatayo natin sa ating relihiyon, baka po ay maligaw tayo, no? Sapagkat ang mga iglesyang binanggit sa Bagong Tipan ay po yung iglesia nung unang mga Kristiyano noon na pinangunahan ng 12 apostol. At alam natin si Apostol Pablo pinakahuling na convert sa mga apostol. Ayan mga kapatid. Kaya isang iglesia lang po lahat yan. Ayan, no? Ang tunay na iglesia, sila po yung haligi at saligan ng katotohanan. Sa kanila po ipinagkatiwala ang katotohanan. Sabi nga ng Timoteo 3:15, sabi ni Pablo doon kay Timothy, upang hindi man ako makarating ay agad malaman mo rin ang dapat ugaliin ng sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Kaya ang iglesia, tunay na iglesia, sila po yung haligi o saligan ng katotohanan. Ang tunay na iglesia, sa kanila pinagkatiwala ng Diyos ang aral ng buong katotohanan. Ayan, no? Sa kanila ay pinagkatiwala ang liwanag ng katotohanan. Sila po ang tagapagtanggol ng katotohanan. Yan po yung gawain ng iglesia. Ang tunay na iglesia, silang haligi at saligan ng turo. Ngayon, ano ang basihan ng tunay na iglesia? Makikita ba sa pangalan? Hindi po. Dapat makikita sa turo kung ano ang itinuturo ng tunay na iglesia. Kaya mapatid, no? Ayan. So, ang tanong, saan ba manggagaling ang buong katotohanan? Ang batayan ng tunay na iglesia, walang iba, ang Biblia. Ang salita ng Diyos, dyan lang po ang pundasyon ng katotohanan. Sabi nga po ng awit 119, 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kaya, kung ang buong katotohanan ay sa magitan ng salita ng Diyos. Sabi dito, ang kabuuan ng salita ay katotohanan, bawat isa sa mga yaon. Okay. Sagutin mo si mama. Oo.
bawat isa sa mga iyong matuwid na batas ay natili magpakailanman. So ayan. Mama, Naka-live ako. hindi ka pwedeng sagutin yan. Naguna. So ayan, mabatid, no? So ilan ang katotohanan sa Biblia? Walang iba ang unang katotohanan, walang iba ang ating Panginoong Kristo. Ayan. Sabi ng John 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makaparoon sa ama kundi sa magitan ko. Ang ating Panginoong Kristo ay katotohanan. Siya po yung katotohanan. Ikalawang katotohanan sa Juan 17:17. Ang salita mo'y katotohanan. Sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, panalangin niyo sa Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya ang Biblia ay katotohanan. Ang pangatlong katotohanan ay walang iba ang kautusan ng Diyos. Sa awit 119 verse 142, ang katwiran may walang hanggang katwiran, ang kautusan mo'y katotohanan. Kaya mabatid, ang iglesia, dapat ang tunay na iglesia ay hindi lamang si Kristo ang itinuturo o ang Biblia, dapat itinuturo din ang kautusan. Yan po dapat ang tunay na iglesia. Dala ang buong katotohanan. Si Kristo ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ang kanyang kautusan ay katotohanan. Itong tatlong katotohanan ito sa Biblia ay hindi pwedeng paghiwalayin ng isang iglesia na totoo, kung nag-aangking ng totoo. Kung tunay kang iglesia ni Kristo, dapat dala mo ang tatlong katotohanan ito. Si Kristo, ang kanyang salita at ang kautusan. Kaya ang tanong natin, ilan ba talaga ang tunay na iglesia sa Biblia? Ang sagot po ay isa lang. Hindi po pwedeng dalawa o tatlo o apat. Isa lang ang tunay na iglesia. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Okay? Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Sabi nga dito sa Colossus 1 verse 18, siya ang ulo ng katawan sa mga katuwid bagay, ang iglesia ng iglesia. Sino yung ulo? Si Jesus Christ. Si Kristo ang ulo at ang katawan ay ang iglesia. Ang tanong, ilan ba ang katawan ni Kristo? Isa lang, hindi pwedeng dalawa ang katawan. Kung ang ulo ay isa, isa lang din po ang katawan. Sabi ng Efeso 4:4, may isang katawan at isang espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa at pagkatawag sa inyo. Kaya kung ang ulo ay si Kristo, o kung ang katawan ay ang iglesia, hindi pwede na ang iglesia ay dalawa. Isa lang po ang katawan. Ang buong Biblia, isa lang po ang iglesia. Bagaman may iba't ibang mga pangalang binanggit sa Biblia, lahat po yan mga local church. Pero isa lang po talaga lahat yan. Isa lang ang katawan ni Kristo at si Kristo ang ulo. Isa lang ang tunay na iglesia. Walang iba, isa ang katawan ni Kristo. Isang katawan. Sabi nga ni Pablo sa Colossus 3:15, sulat niya ito sa iglesia sa Colossus, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Kaya nga po, isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Saan tinawag? Sila sa isang katawan. Sa Colossus 1:28, sabi ni Pablo uli, ngayon nagagalak ako sa aking hirap dahil sa inyo, at aking pinupunuan sa aking ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Kaya po, isa lang po ang katawan, ito po yung iglesia ni Kristo. Sapagkat si Kristo ang ulo at ang katawan ay ang kanyang iglesia. Isa lang ang iglesia sa Biblia. May iba't ibang pangalan lamang binanggit, pero isa lang po lahat yan.
pwedeng tawagin ng Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos. Isa lang po yan, mga kapatid. Kaya nga po, itong iglesyang ito, mahal na mahal ito ni Kristo. Kaya ang tanong, gaano kamahal ni Kristo ang kanyang iglesia? Oh? Ang iglesia po, hinantulad niya ito sa pagmamahal ng isang mag-asawa. Kung paano mahalin ng lalaki ang kanyang asawang babae, ay ganoon din minahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Sabi nga ng Efeso 5:23, 24 hanggang 25, sabi ni Apostol Pablo sa Efeso, iglesia sa Efeso, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Kaya nga po, ang ililigtas ni Kristo, yung kanyang iglesia, yung kanyang katawan. Kaya kailangan nating nasa iglesia tayo kasi po, siya po ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Ang tanong nga yan mayroon bang iglesia, makapagliligtas ba ang iglesia? Hindi po makapagliligtas ang iglesia. Yung sinasabi, walang relihiyon na makapagligtas. Totoo naman. Pero, mayroong relihiyon na ililigtas ni Kristo, yung kanyang tunay na iglesia. Kailangan, nasa tunay na iglesia ka. Totoo, ang salitang relihiyon, hindi po yan nakapagliligtas. Si Kristo lang po ang nakapagliligtas. Pero, kung wala ka naman sa tunay na iglesia, hindi ka kabilang sa tunay na iglesia, hindi ka rin po ililigtas ni Kristo. Bakit? Sapagkat siya ang tagapagligtas ng katawan, na siyang iglesia. Kailangan mapasok tayo sa tunay na iglesia. Dahil si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Kung maling iglesia ang pinapasukan natin, dapat yung iglesia na totoo, iglesia ni Kristo, yung kanyang katawan. Kaya nga sabi dito, si gaya ni Kristo ng ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. Kung wala ka sa tunay na iglesia, paano kanya ililigtas? Dahil ang tunay na iglesia, sa kanila ipinagkatiwala ang buong katotohanan. Sa 24, sabi dito, subalit kung paano ang iglesia ay napasakop kay Kristo, gayon din ang asawang babae kailang sa kanilang asawa sa lahat ng mga bagay. Kaya nga po, inantulad ni Pablo ang mag-asawa sa iglesia ni Kristo. Kaya nga po, kahit nasa loob ka ng iglesia ni Kristo, sa isang katawan sa tunay na iglesia, kung ang pamumuhay mo ay hindi napasakop kay Kristo, ay hindi ka pa rin po ililigtas ni Kristo. Kaya nga po ang iglesia, hindi po yan tagapagligtas. Si Kristo po ang tagapagligtas. Pero kailangan mo, naroon ka sa tunay na iglesia. Pero kahit nasa loob ka ng iglesia, nasa loob ka na tunay na relihiyon, kung hindi naman napasakop ang iyong buhay kay Kristo, ay hindi ka pa rin kasamang ililigtas ni Kristo. Kaya dahil hindi mo pinamuhay ang buhay ng katulad ng buhay ni Kristo. Kaya nga sabi nito, subalit kung paano ang iglesia ay napasakop kay Kristo, dapat nakasakop. Ibig sabihin, ang buhay niya ay buhay ni Kristo. Gayon din naman ang asawa babae sa kanilang asawa sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi nito sa 25, mga lalaki ay mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Paano ba ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa kanyang iglesia? Sabi ng Mateo 1 verse 21, nandun doon, siya ang ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Naroon po yun. At walang ibang iglesia, yan po yung tunay na iglesia na niligtas niya. Ating alamin. Ayan, ang tanong natin, sino ang iglesia ni Kristo na siyang katawan? Walang iba, ang Israel. Kaya nga po, ang Israel, ang iglesia. Yung sinasabi ni Jesus Christ, yan yung kanyang, ibinigay niya ang kanyang sarili.
Sa Mateo, basahin natin uli. Mateo 1, verse 21. Sabi dito, Ken, bawal umalis. Saan? Ken, kaya nga mga batid, saan ka? mga kaibigan, Isa. ayan, basahin natin para sa maliwanag. Ken. Kakauwi mo na. Siya ay manganak ng isang lalaki at ang pangalang tatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang sarili sa tunay na iglesia at walang iba ang Israel. Yan po yung iglesia ni Kristo, ang bansang Israel. Ang bansang Israel, nahati po yan. No? Nahati. Yan po yung tunay na iglesia. Tinatawag po yung literal Israel at spiritual Israel. Ang literal Israel, pinangunahan po ito ng 12 tribes. At ang spiritual Israel, pinangunahan ito ng 12 apostol na nagpasimula silang naging spiritual. Bakit tinawag silang spiritual? Dahil sila po binabaan ng banal na espiritu nung panahon ng Pentecost noong 31 AD. Kaya po tinatawag silang spiritual Israel. Kaya po, ang tunay na iglesia ni Kristo ang kangkatawan, walang ibang Israel. Literal Israel, spiritual Israel. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, bago pa man ibinuhos ang Pentecost o banal na espiritu sa mga apostol, binanggit na ni Jesus Christ na kailangan ang iglesia ay maitayo sa kanya. Sabi dito sa Mateo 16 verse 18, sinabi ko sa iyo na ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi sa kanya. Kaya dito po, binanggit ng Panginoon Hesus Kristo kay Apostol Pablo na itatayo niya ang kanyang iglesia. Saan niya ipapatayo? Sa ibabaw ng bato. Sino yung bato sa Biblia? Walang iba, ang ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya ang tanong, bakit kailangan may tayo ang iglesia sa bato na si Hesus Kristo? Bakit kailangan? Kasi po, bago pa man banggitin ang ating Panginoon Hesus Kristo, nasulat na po sa aklat ng Isaias 28 verse 16. At ang propesiyang ito po'y katuparan na dapat gampanan ng ating Panginoon Hesus Kristo na ang iglesia, ang pundasyon ng pabataya ay kay Kristo. Tinupad lang ng ating Panginoon Kristo. Si Isaiah 28 verse 16, ito po yung propesiya ng Panginoong Diyos tungkol sa ating Panginoon Kristo na siyang Misaya. Kaya nga ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking ilalagay sa Sion. Ang Sion walang iba, ito yung Israel, ito yung iglesia, bilang pundasyon ng isang bato. Isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala ay hindi mapapahiya. Kaya nga po, yung sa Roma, sabi ni Pablo, ang sino mang sumabataya ay kailanman hindi mapapahiya. No? Dahil po, ang pundasyon na tiyak ay walang iba ang ating Panginoong Kristo. Ilalagay sa Sion bilang pundasyon ng isang bato. Isang batong subok, tested. Na ibig sabihin, hindi kailanman magigiba. Isang malagang batong panulok na siyang tiyak na pundasyon. At sinong naniniwala sa kanya ay kailanman hindi mapapahiya. Kaya nga, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? So, nakapropesiya na kailangan may tayo ang iglesia sa isang bato na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo.
Ito pa rin po sinasabi po ng Zacarias 6:12 verse 13. Sabi po dito, propesiya tungkol sa pagdating ng Panginoon Kristo at kanyang gagampanan na ang iglesia ay may tayo sa ibabaw ng bato na walang ibang ating Panginoong Kristo. Sa Zacarias 6:12 verse 13, sabi dito, sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito ang lalaking ang pangalay sanga. So ang pangalan ni Jesus Christ, siya po yung sanga, sapagkat siya ay magsasanga sa kanyang dako at itayo niya ang templo ng Panginoon. Siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon. Siya ay magtataglay ng karangalan at siya ay upo at mamumuno sa kanyang trono at siya ay magiging pari sa kanyang trono at payo ng kapayapaan sa pagitan nila. Kaya nga po ang ating Panginoon Kristo, siya po yung ating pinakapunong pari ngayon sa trono sa sakalangitan. Ayan. Yan po'y katuparan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung sanga. At dito, sabi to, siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon. Hindi po templo na literal na templo, sapagkat ang templo ay walang iba ang kanyang iglesia. Templo ng banal na Espiritu. At dapat may tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So sa Jeremiah 23 verse 5 verse 6 binanggit din. Siya rin po yung sanga, matuwid na sanga. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga. Walang iba ang ating Panginoon Kristo. Siya po yung sanga. At siya ay mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan at magagawad ng katarungan at katwiran sa lupain. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Huda, ang Israel, at ang Israel ay titiwasay na mananahan. At ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ng ating katwiran. Kaya nga ang ating Panginoon Kristo, siya po yung katwiran ng ating Diyos. Kaya nga ang tawag dito sa kanya ay Panginoon ng katwiran. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po ang iglesia, walang iba ang bansang Israel, na ito'y kailangan may tayo sa ibabaw ng bato, na ito'y pinangunahan ng 12 apostol. At nagpapatuloy ang apostol noong 31 AD, 12 apostol. Ang Israel, tinatawag itong iglesia sa ilang. Ayan. Tinatawag itong iglesia sa ilang. Sa Gawa 7 verse 38. At ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Ito yung Israel. Nakasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kaya nga po, itong Israel, ito yung iglesia sa ilang. Na ang anghel nagsalita sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At sino ang kausap ng Diyos sa bundok ng Sinai? Walang ibang Israel. At si Moises, siya po yung tumanggap ng 10 utos, yung aral ng Diyos. At yung aral ng Diyos, ibinigay sa iglesia sa huling araw. Okay? Iglesia, yung tinatawag na spiritual Israel. Kaya kung may aral ang Israel, yun din po dapat ang aral ng mga Hintil. Sapagkat ang mga Hintil ay wala pong Biblia. Okay? So, ang iglesia sa ilang ay ang Israel. Isang patunay pa sa Roma 9 verse 4-5. Napawang mga Israelita, sabi ito, nasa kanila ang pagkupkup at ang kalatian at ang tipan at ang pagbigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos. Kaya ito yung Israel
sila po ito. At ang kapangakuan na sa kanila ang mga magulang at sa kanila ang mula ang Kristo ayon sa laman. Kaya nga po isisilang ang Kristo na sa bayang Israel na siyang lalo sa lahat Diyos na malulhati magpakailanman. Siya nawa. So, ayan mga kapatid. Kaya ang tanong natin, bakit kailangan may tayo sa pundasyon na bato na si Kristo ang iglesia? Ayan, na sinabi ng Panginoon si Kristo, sa ibabaw ng bato, sa iyo Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Matthew 16 verse 18. Bakit kailangan may tayo sa pundasyon na bato na si Kristo ang kanyang iglesia? Sagot, kasi ang pundasyon ng papatayan ng Israel ay nakadepende sila kay Abraham. Ipinagmamalaki nila na sila'y bayan ng Diyos at nasa kanila ang kautusan. At ipinagmamalaki nila ang kanilang pagsunod sa kautusan. Pero ang pananampalataya ay hindi katulad sa pananampalataya ni Abraham. Ipinagmalaki nila sila'y anak ni Abraham. Kaya nga po nung si Kristo ay nangaral sa kanila sa Juan 8:37 hanggang 40. Muntik siyang batuhin ng mga Hudyo. Sabi ni Jesus, sabi dito, nalaman ko na kayo'y binhi ni Abraham. Sabi ni Jesus Christ, ngunit pinagsikapan niyo akong patayin sapagkat ang salita ko'y walang paglagyan sa inyo. Sinabi ko nga ang mga bagay na aking nakita sa aking ama. At kayo, ginagawa naman ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Sila'y sumagot sa kanya, si Abraham ang aming ama. Ipinagmamalaki nila na sila ay bayan ng Diyos, binhi ni Abraham. Kaya sabi dito, sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang gawa ni Abraham. Dapat sumampalataya sila. Ipinagmamalaki nila na sila ay bayan ng Diyos at binhi ni Abraham. At ang pagsunod nila sa kautusan ay batay sa gawa. Okay? Sa Lucas 3:8 verse 8, sinabi na ni Juan sa kanila, noong nagbautismo si Juan sa Jordan. Kaya sinabi ni Juan sa napakaraming tao na dumating upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya dito, sino-sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Kaya't mamunga kayo na rapat sa pagsisisi, wag ninyong sasabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Ayan, yan po yung Israel. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi ni Juan, maggawa ang Diyos na magbangon mula sa batong ito na maging anak ni Abraham. Sino yung bato? Walang iba, ang ating Panginoon Kristo. Ayan mga batid. Kaya nga batid, sa Isaiah 52 verse 2, 51 verse 2, sinabi na ng Panginoon sa kanila, tingnan ninyo si Abraham na ama ninyo, at si Sarah na sinilang sa inyo, sapagkat nang siya ay iisa, ay tinawag ko siya, at pinagpala ko at pinarami siya. Tingnan ninyo ang panapatayan ni Abraham. Pero itong mga Hudyo, hindi nakapundasyon ang pananampalataya sa Diyos, kundi nakapundasyon kay Abraham. Kaya nga, kailangan maitayo ang pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya sinasabi ng Panginoon sa iglesia, tatayo ko ang iglesia sa ibabaw ng bato. At ito ay pinangunahan ng 12 apostol. Ito'y nagpapatuloy nung sinabi ng Panginoon kay Pedro nung
30 AD at itong 31 AD, ito yung panahon na kung saan pinangunahan ng 12 apostol sa panahon ng Pentecost. Kaya ang iglesia ni Kristo walang iba ang Israel. Kahit ang mga apostol, mga Israelita din po sila. Okay? Kaya ang tanong natin, paano nakisanib ang Kristiyanong mga Hintil sa bayang Israel? Paano sila nakisanib? Sagot, sa pamagitan ng kamatayan at dugo ni Kristo sa kalbaryo ng cross. Mababasa natin ito sa Efeso 11:12-13. Sabi dito, kaya nga nalaman ninyo na noong mga unay kayo'y mga hintil sa laman, tinawag na dituli na mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng kamay ng tao. Sa 12, na nang panahong iyon, kayo'y hiwalang Kristo, hiwalay sa pagiging mamayang Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Yan yung kalagayan ng mga hintil. Subalit, dahil sa kamatayan at dugo ni Kristo, ipinangaral sa kanila ebanghelyo, kasama silang nagkamit ng kaligtasan. Kaya nga sabi dito, subalit ngayon ay kay Kristo Jesus, kayo noong unay malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Pareho silang ginastify, inaring ganap, sapagkat ang Kristo hindi po nagmumula sa hintil, Kristiyanong mga hintil, kundi sa Israel. Ito yung sinabi ni Jesus Christ sa Juan 4 verse 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Kasi ang Misaya ay manggagaling sa bansang Israel. Kaya nga po ang bansang Israel, yan po yung bayan ng Diyos. At ang mga hintil na na-convert, sila po ay nakisanib sa iglesyang iyan. Ngayon, ang mga hintil ba ay mayroong kautusan? Wala po silang kautusan, di po sila sumusunod kautusan. Pero, dahil sa ipinangaral sa kanila ang ebanghelyo, ay pareho silang inaaring ganap. At ito namang Israel nahati. Ang bansang Israel nahati po, mayroon pong sumampalataya kay Jesus Christ at yung iba ay hindi sumampalataya, kaya nahati po. Kasi po, ang iba ay nakabatay sa gawa. Ito nga po ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 9:30 hanggang 31. Kaya nga sabi nito, ano nga ang ating sasabihin ng mga hintil na hindi nagsisunod sa kautusan ng katuwiran? Kasi hindi sila sumusunod sa kautusan. Mga hintil sila. Pero, nung ipinangaral sa kanila ang ebanghelyo, nagkamit ng katuwiran sa mga katuwid bagay sa katuwiran ng panampalataya. Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Bakit? Sa 32, sapagkat hindi nila hinahanap sa magitan ng pataya, kundi ayon sa gawa, sila nangatisod sa batong katisasuran. Dito mga kapatid, ang kautusan, itinatawag na Apostol Pablo na kautusan ng katuwiran. Bakit tinatawag na kautusan ng katuwiran? Kasi po, ang kautusan ng katuwiran, ang katuwiran po yan, ng kautusan, walang iba ang ating Panginoon Kristo. Ang gawain ng kautusan, ihatid ang isang mananampataya kay Kristo. Kaya nga po ang gawain ang lahat ng sumampalataya na mga Hudyo na hindi sa batay sa gawa kundi batay sa pamataya ay nakasumpong ng katuwiran sa magitan ng pataya kay Jesus Christ. Pero ang ibang Israel hindi nakaabot. Bakit? Dahil nakabatay sa gawa.
Dahil dapat ang sumusunod sa kautusan, kung ikaw Israel, sumusunod ka sa kautusan, sumusunod ka sa dapat batay sa pananampalataya. Dahil ang kautusan, inihatid ang mananampalataya kay Kristo. Yun po ang gawain ng kautusan. Kaya lang, nung dumating si Kristo, nahati ang Israel dahil yung iba nakabatay sa gawa, hindi sa pabatay sa pananampalataya. Sapagkat ang dapat ang sumusunod ang Israel, sinusunod nila ang kautusan ng katwiran sa magitan ng papataya. Sabi ito, sapagkat hindi nila hinahanap sa pamagitan ng pataya, kundi batay sa gawa. Kaya nahati ang Israel. Kaya nga po, ang hintil, wala po silang aral. Wala po silang sinusunod na kautusan. Sabi ng Galatia 2:15, sila po yung mga makasalanan. Pero, nung ipinangaral sa kanila ang Ebanghelyo, pareho silang inaring ganap. Hudyo ka man o Grego, ay parehong inaring ganap. Kaya nga po, ang aral ng Israel ay aral din ng mga hintil. Yun din dapat ang dala ng mga hintil. Kasi ang hintil na na-convert sa Kristyano, ang sinusunod nila yung aral ng Israel. Okay? Kaya ito yung sinasabi ng Apostol sa Gawa 7 verse 38, at yaong nasa roon sa iglesia sa ilang, nakasama ng mga anghel, nagsilita sa kanya sa bundok ng Sinai, kasama ng ating magulang, na siyang nagtanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Anong aral ibinigay sa mga hentil? Yung aral ng Israel. Kaya kung ikaw ay tunay na iglesia, dapat ang dala mong aral ay yung aral ni Israel, sapagkat ang mga hintil, wala po silang aral. Ito po yung kasaysayan. Kaya nga po, ang Israel ay nahati, yung kalahati ay sumampalataya kay Jesus Christ, inaring ganap, at yung namang mga hintil na sumanib, inaring ganap. Kaya ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:29 hanggang 31. O ang Diyos ba ay Diyos lang ng mga Hudyo? Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Oo. Ng mga hintil din naman, sabi ni Pablo. Yamang iisa ang Diyos, at kanyang inaring ganap ang pagtutuli sa magitan ng pataya, at ang di pagtutuli sa magitan ng pataya. Kaya nga po, nahati ang Israel, pero pareho silang inaring ganap. Itinuring matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon, kung ang mga hintil na Kristiyano ay inaring ganap, saan sila susunod? Para mapanatili yung kaligtasan na tinanggap nila sa ating Panginoon Kristo, dapat silang sumunod sa kautusan. Kasi ang pagsunod sa kautusan, kung ikaw ay inaring ganap, susunod ka upang mapanatili ang iyong kaligtasan kay Kristo. Dahil ang kaligtasan na tinanggap kay Kristo, ito po ay conditional. Maaari ito mawala. Kaya nga, ang lahat ng ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Kaya dito, sa 31, niwalang kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pataya. Huwag nawang mangyari, kundi pinagtibay nga natin ang kautusan. Kaya kung ikaw ay hintil na na-convert sa Kristiyano, ay dapat kang sumunod sa utos. Dahil ang dahilan bakit napako si Kristo dahil sa kasalanan. Ang kaibahan lang ng mga Hudyo at mga Hentil, ang mga Hudyo ay sumusunod sa kautusan ng katwiran. Ang mga Hentil walang kautusan, di sumusunod. Pero nung napangaral ang Ebanghelyo, Hudyo ka man o Hentil, pareho po silang inaring ganap. Kung inaring ganap ka na, susuway ka ba sa utos? Hindi dapat. Kaya nga dapat, huwag nang mangyari. Niwalang kaya natin kabuluhan ng kautusan sa magitan ng pataya. Huwag nawang mangyari, kundi pinapatibay pa nga natin ang kautusan. Paano mapatibay?
mapapatibay ito ang pagsunod sa kautusan sa magitan ng pananampalataya. Dahil ang pagsunod sa kautusan, batay sa pananampalataya. Kaya kung walang pananampalataya, mahuhulog ang tao sa pagsuhay. Kaya nga mapatibay kung ang pananampalataya. Ang isang Kristiyano na inaring ganap, hintil ka man o Hudyo, ay dapat may pananampalataya. Mapatibay ang kautusan. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 7:18 verse 19, tinawag baga ang sinuman sa inyo na tuli na, huwag na siyang maging di tuli. Tinatawag bagang sinuman di tuli, huwag na siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Kung tinawag kang Hudyo, inaring ganap ka. O tinawag ka ring hintil, ninaring ganap. Susuwayin mo ba ang utos? Kaya nga po, kung tuli ka man o hindi tuli, na tinawag ng Panginoon si Kristo, na inaring ganap, ang pagtutuli at di pagtutuli, walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Kaya nga po, sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16 hanggang 17, na sinasabi doon, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya, Hudyo man o Grego. Dito nahayag sa 17, sapagkat dito nahayag ang katuwiran ng Diyos. Ang Ebanghelyo, nandun po nahayag ang katuwiran ng Diyos, walang iba. Ang laman ng Ebanghelyo, ang ating Panginoon Kristo. Kaya nung tinanggap mo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, mula na kay sumampalataya hanggang sa pamataya, ang ganap ay mabuhay sa magitan ng pananampalataya. Kaya nung tinanggap mo ang Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos, walang iba ating Panginoon Kristo, mula na kay sumampalataya, ipagpapatuloy mo yung pananampalataya mo hanggang sa maabot mo yung sinampalatayan mo, hanggang sa makita mo si Kristo ng personal. Kaya kung ikaw ay naring ganap, mabubuhay ka sa pananampalataya. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, ito po'y paraan upang ikay mabuhay, hindi ka mamatay. Mabubuhay ka sa pagsunod sa kautusan ng Diyos sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya hindi po pwede na ikay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, inaring ganap, ay hindi ka susunod sa utos ng Diyos. Kaya nga po kapatid, kung ang iglesia, nag-aangking kang iglesia, tapos hindi mo sinusunod ang utos, nakabatay ka lang sa pag-aring ganap, ito yun, no? Sapagkat ang lahat ng inaring ganap na tinawag ay, sabi do, ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. Ang pagtutuloy ay walang anuman at ang di pagtutuloy ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Sa unang Korinto 7:18 verse 19. Kaya nga po, ito po yung kasaysayan ng mga Kristiyano noon. Kaya nga po ang hintil na na-convert sa Kristiyano ay sumusunod din po sila sa mga utos ng Diyos. Kaya iyan po yung tunay na iglesia na mula sa 31 AD na hanggang kay na-convert sa Apostol Pablo. Lahat po yan sa bagong New Testament, manumang iglesia yung binanggit, isang iglesia lang po lahat yan. Ayan mga kapatid. Kaya po, yung iglesia na Israel, literal Israel, ay naging spiritual Israel at pinungunahan ito ng 12 apostol. Okay? Ngayon mga kapatid, dito tayo. Atin ang talakayin ang
naging kasaysayan ng tunay na iglesia. Sapagkat ang aklat ng Revelation 12:1 hanggang 17, ito po yung naging kasaysayan at naging karanasan sa tunay na iglesia. Dito po natin makikita hanggang sa ating panahon kung ang iglesia sa huling araw ay nakaakma ba sa propesiyang ito. Okay? So, sa aklat ng Revelation 12 verse 1, mayroon pong isang babae na nakatayo sa buwan at mayroon pong putong na 12 bituin sa ulo at nakadamit ng araw at ang kanyang paa ay nakatungtong sa ilalim ng buwan. Oh? Ayan. Kaya, ating munang titignan. Ano ba ang simbolo kapag nagbanggit ng babae sa Biblia? Walang iba, ang iglesia yan. Okay? Ating munang titignan ang simbolo ng aklat ng Revelation. Iglesia po, pag nagbanggit ng babae sa Biblia, ay walang iba, iglesia yan. At ang iglesia po ito, nakasuot ng damit, ito po ay malinis na iglesia. Sinasabi po ni Pablo sa 2 Korinto 11 verse 2, sapagkat ako'y nanibugho tungkol sa inyo ng panibagong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad ng dalagang malinis. Kaya nga po ang iglesia sa salubong sa Panginoon ay perfect, malinis, walang kasalanan. Yan po yung iglesia na sasalubong sa Panginoon. Kaya upang maiharap kay Kristo ang iglesia na tulad ng dalagang malinis. Okay? Perfect na iglesia. So ayan. Ang iglesia ay pure, puro. Tunay na iglesia. Pag nagbanggit ng Biblia ay ng babae iglesia. Sa Revelation, mayroon pong dalawang iglesia. Dalawa lang po ang iglesia sa aklat ng Revelation. Kung mayroon pong iglesia na napakarami sa ating panahon, sa aklat na po ng aklat ng Revelation, dalawa lang po ang iglesia. At mamimili ka itong iglesyang ito. Tinatawag itong True Church at itong isa Apostate Church. Tinatawag na Babylon. Makikita natin mamaya bakit naging Babylon yan. Okay? So, ating pag-aaralan, isa-isahin natin yung mga talata. Mga kapatid, mga kaibigan. Sabi sa Revelation 12 verse 1, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae naramtan ng araw. Babae, iglesia. Ang babae naramtan ng araw, at ang buhay na sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Ayan. Simbolo po yan. Tignan natin mga kapatid, no? So, ang babae ay naramtan ng araw. Pag nagbanggit ng babae ay iglesia, ano naman yung simbolo ng naramtan ng araw? Bakit nakasuot ng damit ng araw itong babae? Pag nagbanggit ang Biblia ng araw, ito po'y katwiran. At walang iba ang ating Panginoong Kristo. Katwiran ni Kristo na ibinihi sa kanyang iglesia. Yan po yan, mapatid. Sa Malakias 4 verse 2, ngunit sa inyo na natakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran. Si Kristo po yung katwiran, at ang iglesia na tumanggap kay Kristo, ibinihis sa iglesia ang katwiran ni Kristo. Kaya nga ang iglesyang ito nakadamit ng araw ng katwiran. Na ibig sabihin, na isuot ng iglesyang ito ang katwiran ni Kristo. Ayan. Isang babae naramtan ng araw. Ano naman yung, bakit ang babae
patong sa buwan. Ano bang ibig sabihin ng paa? Okay? Walang iba, ang buwan ay kumakatawan sa salita ng Panginoon. Sabi dito, sa Psalms 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ang buwan ay nasa ilalim ng paa ng babae. Nang ibig sabihin, ang iglesyang ito ay namumuhay, lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito po yung tunay na iglesia. Sapagkat ang buong katotohanan ng salita ng Diyos ay si Kristo, ang salita at ang kautusan. At itong iglesyang ito, sa Revelation 12, yan po yung namumuhay na lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Yan po yung kahulugan. Okay? Yan mga batid. Ang damit na puti, okay, ano naman yung damit na puti? Ito po yung katwiran na ibinigay ni Kristo sa kanyang iglesia. Sabi ng Isaias 61 verse 10, katwiran at kaligtasan po yung kapatid, no? Ako'y nagalak at mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao'y nagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili sa palamuting bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na gayakan ng kanyang mga hiyas. Kaya nga po, ang suot ng babaeng puti, ito po ay sumisimbolo ng damit ng kaligtasan at damit ng katwiran na ibinihis ng Diyos, ibinihis ni Kristo sa kanyang iglesia. Yan po yung mga simbolo sa aklat ng Revelation 12, verse 1. Kaya ang tanong, kailan ba ibinihis ni Kristo ang kanyang kaligtasan at katwiran sa kanyang iglesia? Sa Galatia 3:27, sapagat ang lahat ng sa inyo'y nabautismuhan ay ibinihis Kristo. Griego ka man o Hintil ka man, mababasa mo yan. Hudyo ka man at tumanggap sa ating Panginoon Kristo at Griego, pareho silang binihisan ng katwiran ni Kristo. At walang iba yan, ito po yung unang iglesia. Ayan mga batid. Sapagkat ito po yung plan of redemption na ginawa ng Panginoon nung magkasala ang ating unang magulang at lumabag sa kautusan ng Diyos ay tawag nito, gumawa sila ng paraan para takpan yung kanilang kasalanan. Gumawa sila ng paraan para takpan ang kanilang kasalanan, damit ng igos. Subalit, ang kanilang ginawang paraan sa kanilang kasalanan ay hindi narapat. Kaya ang Diyos, ang Panginoong Diyos ay pumatay ng pinatay yung isang kordero o tupa. At yung tupa, yung damit ng tupa ay ibinihis kay Adan at kay Eva. Na ang damit ng tupa ay kumakatawan po yon sa katwiran at kalwatian ng Diyos na naalis sa halamanan ng Eden na suot nila nung sila po hindi pa nagkasala. Dahil nung hindi pa sila nagkasala, ang kanilang suot noon na damit, yung pong tinatawag na maluwalhating o kalwatian ng Diyos, katwiran ng Diyos at kalwatian. Subalit, natakpan sila ng kalwatian ng Diyos. Nung magkasala sila, ito'y naalis. At nakita nilang sila'y hubad. At sila'y gumawa ng paraan, tumahi ng damit. Subalit, isinagawa ng Diyos ang kanyang panukala ng kaligtasan, yung plan of redemption. Ang isang kordero na pinatay ay kinuha yung damit
at ibinis sa kanila. Na ang ibig sabihin, yung korderong pinatay doon sa halaman ng Eden, kumakatawan po yon sa Misaya na darating ng ating Panginoon Kristo sa kamatayan sa Kalbaryo ng Cross. Kaya anong namatay si Kristo sa Kalbaryo ng Cross, siya po yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa libutan. At yung lahat ng tatanggap sa ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng bautismo, matatanggap nila ang kaligtasan at katwiran ni Kristo. Ibibihis sa iglesia ang kaligtasan at katwiran ni Kristo. Kaya ang iglesia sa aklat ng Revelation 12, nakasuot sila ng damit na puti. Na ang ibig sabihin po noon, suot ng iglesia na pinungunahan ng 12 apostol ang damit ng kaligtasan at katwiran ni Kristo. Ayan. So maraming salamat kapatid, nandiyan pala kayo. Ayan kapatid. Kaya nga sa Revelation 12, ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babaeng naramtan ng araw at ang buhay nakasailalim ng kanyang paa at sa kanyang ulo'y may 12 bituin. Yan po kapatid. Ngayon ang tanong, ano naman ang sinisimbolahan ng 12 bituin sa pag-aaral sa propesiya? Kumakatawan po ito sa 12 tribes. 12 tribes ang bansang Israel. Ayan. Na si Jose ay nanaginip ng panaginip. Dalawang panaginip yung kanya na panaginipan. Yung bigkis ng trigo, yung 11 ay yumuko sa kanya. At yung pangalawa niyang panaginip, ito na naginip siya ng ang 11 bituin ay yumukod sa kanya. Na iyan kumakatawan po sa 12 tribes na bansang Israel. Kaya nga sabi dito sa Genesis 7 verse 9, ako'y nanaginip ng isang panaginip at narito ang araw at ang buwan at ang 12 bituin ay yumukod sa akin. Kaya nga po, ang araw, kumakatawan niyan sa katwiran ni Kristo, ang buwan, salita ng Diyos, at itong 12 bituin, kumakatawan po yan sa 12 tribes. Yumukod sa akin, sabi ni, yung 12 bituin, kasi nainggit yung mga kapatid ni Jose. Kasi paboritong anak ni Jacob si Jose. Natupad ba ito na yumuko ang 12 bituin kay Jose? Naganap yan sa panahon ng Ehipto. Di po ba? Nung sila po ay pumunta sa Ehipto. Alam natin kasaysayan mga kapatid. Kaya ang 12 apostol, 12 tribes at 12 apostol, yan po yung bansang Israel. Yan po yung tunay na iglesia ni Kristo. At ang chapter 12 ng Revelation, yan po yung napapakita sa tunay na iglesia. At ang chapter 12, yan po yung kasaysayan sa tunay na iglesia na pinangunahan ng 12 apostol. Okay? Nung 31 AD, ating titignan. Sa verse 2, sabi dito, at siya nagdalang tao, at siya sumisigaw ng dalamtam ng panganak sa hirap upang manganak. Bakit nagdalang tao? Ang babaeng ito, na sumigaw, naramtan ng mga anak, at sa paghirap sa mga anak, at ibang tanday nakita sa langit, narito ang isang malaking dragong mapula, na may 7 ulo, at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy, may 7 diadema. Ayan. At kinalagkad ang kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinahagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng ng anak, upang lamunin ang kanyang anak pagkamatay niya. Yan, titingnan natin mga kapatid, ha? Itong babae ay buntis, nanganganak. Bakit? At yung pagluwal ng bata
inabagan ito ng dragon upang lamunin. Kung lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng nanganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Ito po'y kumakatawan kay Satanas, ang dragon. Kaya nga po, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. 1/3 ang nakakuha ni Satanas sa langit. Nakakuha niyang mga anghel na daya niya. At pag nagbanggit ang dragon ng Biblia, sino ang ginamit ni Satanas para lamunin ang anak pagkamakanak niya? Sapagkat ang anak ay magagaling sa babae na walang iglesia, walang iba ang iglesia, itong Israel, bansang Israel. Sapagkat ang Kristo ay magmumula sa bansang Israel. Ayan. Sino ang nagpahamak, sino ang gustong pumatay kay Jesus Christ nung isinilang niya sa panahon ng Roma? Walang iba si Herodes. Kaya nga po, sa propesiya, sa aklat ng Daniel 7, ang dragon ay kumakatawan sa Roma. Yan po kapatid, kumakatawan sa Roma. Yan po Kaya sa panahon na isinilang si Kristo, sino ang ginamit ni Satanas para patayin ang sanggol? Walang iba si Herodes. Kaya nga po, para hindi mapatay ang ating Panginoon Kristo, pinapunta siya ng anghel doon sa Ehipto. Nagtago siya ng ilang panahon hanggang sa mamatay si Herodes. Nung mamatay si Herodes, ay bumalik si Kristo. Bumalik sila sa Jerusalem. At si Jesus Christ ay naiwan doon sa Jerusalem. Nakita natin kasi Sayan. Sa kanyang paglaki, siya po ay nagpagaling, nangaral, at marami siyang ginawang miracle. Hanggang siya ay napako sa cross. Si Jesus Christ po yan. Sapagkat ang Misaya ay magmumula sa Israel. Yan po yung kasaysayan, Kaya si Kristo ay namatay hanggang sa kamatayan ng cross. At siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. At umakyat sa langit. Kaya nga sabi sa Revelation 12 verse 5, inagaw dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Kaya yung anak na babaeng ipinanganak, inagaw dinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. Walang iba ang ating Panginoon Kristo. Iyan po ang naging kasaysayan. Kaya anong si Kristo, inakyat na sa langit, sinong naiwan sa lupa? Walang iba ang kanyang tunay na iglesia, na pinangunahan ng 12 apostol mula 31 AD hanggang sa 100 panahon ng kasaysayan. Ating titignan. Sabi dito sa verse 13, at nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Kasi yung babaeng nanganak, yun po yung iglesia. At yung sanggol ay dinala sa luklukan. At sino naiwan sa lupa? Walang iba ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Ang kanyang iglesia. Anong ginawa ng dragon? Nang makita ng dragon na siya ay inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak. Walang ibang iglesia. Ito po yung kasaysayan na kung saan ang iglesia ni Kristo na nabuo, na pinangunahan ng 12 apostol, na ito po'y Hudyo at saka mga Hintil na naging Kristyano, ay dumanas ng matinding pag-uusig sa panahon ng Roma. Sila po ay pinahirapan at pinagpapatay. Kapag sila'y natuklasan na isang Kristyano
sila po ay pinapakain sa leon o anumang mabangis na hayop o di naman sinusunog na buhay. Pinapahirapan, pinapatay ang mga Kristiyano noon. Pero dahil ang paraan ni Satanas ay wasakin ang Iglesia ni Kristo, hindi niya kaya itong wasakin. Dahil habang pinapatay ni Satanas sa kapangyarihan ng Roma ang mga Kristiyano, lalo silang dumarami. Ganun po ang nangyari sa iglesia. Pumapatay sila ng 10, lalo silang naging 20 ang nagiging Kristiyano. Yan po kasaysayan. Kaya po nagkaroon po ng strategy ang pamaraan ni Satanas. Yan po ang naging kasaysayan ng iglesia. Nung panahon ng Roma, pinagpapatay, pinahirapan, pinagpatay ang mga Kristiyano. Nag-iba ang paraan ni Satanas kasi hindi niya kayang patayin ang mga Kristiyano. Sa pag pinapatay nila ang Kristiyano, lalong dumarami ang Kristiyano. Dahil yung binhi ng mga pinapatay at yung mga taong nakakita sa mga inosenting mga taong pinapatay, nagtatanong. At sila po ay na-convert at nagiging Kristiyano. At lalong dumadami ang Kristiyano. Kaya si Satanas ay nag-iba ng plano. Gumawa siya ng paraan. Nag-isip ang demonyo para mapanagumpa niya ang Kristiyano, ang iglesia. Anong paraan na ginawa ni Satanas para niya masira ang iglesia ni Kristo sa kasaysayan noon? Ang ginawa ni Satanas, ginamit ni Satanas si Constantino the Great para guluhin ang iglesia. Nagpasok Satanas ng huwad na piki ng iglesia. Si Emperador Constantine, ang Emperador ng Roma, ay na-convert bilang Kristiyano. At nung ma-convert si Constantino the Great bilang Kristiyano, paganong Roma, Emperador ng Roma, natutuwa ang mga Kristiyano. Ginamit ng demonyo ang Emperador ng Constantine. Si Constantine ay nagkunwaring Kristiyano, ngunit siya pagano. Ang ginawa niya, pinag-isa niya ang paganismo at Kristiyano para palakasin ang kanyang kaharian. Yan po ang ginawa ni Satanas. Maraming Kristiyano sa Roma na sumang-ayon kay Emperador Constantine. Bakit? Sapagkat iniisip nila na maganda na membro nila ang iglesia, ang Emperador ng Roma. At dito po, natigil po ang pag-uusig sa Kristyanismo. At dito nagpasimula ang turo ng pagano ipinasok sa iglesia. Kaya yung mga aral ng mga pagano ay dala ng iglesia ni Kristo. Nahati po ang iglesia ni Kristo sa panahong iyan. Dahil po ang mga Kristiyano, tinanggap nila si Emperador Constantine, naging Kristiyano. Tuwang-tuwa naman sila. At sila naging malaya, nakakapasok sila sa palasyo ng Roma. Subalit, hindi nila mamalayan na ipinapasok na unti-unti ni Emperador Constantine ang kanyang aral ng mga pagano, mga pamahiin. Si pagano Constantine ay ang pagsamba niya ay araw, sumasamba sa araw. Ayan. Yan po ang ginawa niya. Ginamit ng demonyo si Emperador Constantine. Yan po ang ginawa ng demonyo. Tinuro niya sa iglesia ni Kristo ang aral ng mga pagano. Kaya nga po, dito po ang nangyari sa iglesia ni Kristo. Pagkaraan ng ilang taon, si Constantine ay lumipat sa Constantinople. Iniwan niya ang syudad ng Roma sa obispo ng Roma. Walang iba, ang Santo Papa.
ito ang obispo ng Roma, ang Papa. At nung ang Papa na, ang Santo Papa na umupo sa trono ng Roma, ipinagpatuloy ng obispo ang paghahalo ng paganismo at Kristyanismo para palawakin ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga po, ang Iglesia ni Kristo nagiging pagano na. Kaya tinatawag na po itong Babylonia. Naging apostate dahil ang Iglesia ni Kristo naging Katoliko na pinamunuan ng kapapahan at ito'y nagiging Babylonia. Bakit? Dahil ang aral ng pagano, yan na po ang dalang aral ng mga Katoliko. Yan na po ang naging Katoliko, ang Iglesia ni Kristo. Kaya diyan nagpasimula, lumabas ang tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya nga po sabi dito sa Libianca, Professor of the History of the University of Rome, sa pagsalit-salita ng mga Sisar, dumating ang pagsalit-salita ng mga Papa sa Roma. Nang iniwan ni Constantine ang Roma, ibinigay niya ang kanyang luklukan sa Papa. Ang mga Sisar noon ay nagsalit-salitan. Julius Caesar, Augusto Caesar sa Roma. Subalit, noong ang Papa na ang upo sa Roma, ipinagpatuloy ang salit-salitan ng mga Papa. Nung ibinigay ang luklukan ng Roma sa Papa. Kaya nga po, ang Antikristo ay umiiral doon pa man sa panahon ni Juan. Sabi ni Juan, marami ng Antikristo ngayon sa ating panahon pa man. Dahil ang Antikristo tinutukoy ni Juan ay walang iba ang mga Roma. Dahil ang mga emperador noon ay sinasamba. Subalit, noong umalis si Constantino sa Roma, ang inilagay na ang pumalit ay ang walang iba, ang kapapahan. At doon, ito na po yung tinatawag na Catholic Church. Yan po yung Iglesia ni Kristo, Catholic Church. Pero, hindi na po yan ang totoong aral. Bakit? Naging pagano na po yan. Naging Babylonia. Sa kasaysayan. Dahil po, ang aral na dala ng Katoliko, hindi magmula sa Biblia. Kundi, ang aral ng pagano ang itinataas. Ayan, mga kapatid. Ipinagpatuloy ng obispo ang paghahalo ng paganismo at Kristyanismo para mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Kaya naging Babylonian ang iglesyang iyan. Ayan. Dito yung napanganak ang tinatawag na Holy Roman Empire, Katoliko, sa panahong iyan. Sabi dito sa The History of the Christian Church, Volume 3, page 327, ang kapangyarihan ng Papa ay naging pinakamataas sa Kristyanismo. Kailan? Noong AD 538. Anong dahilan? Sabi dito, dahil sa sulat ng emperador ng Roma, Justinian. Si Justinian ay sumulat. At yung sulat niya, kinilala bilang Justinian Decree, na nagtatag ng kumilala sa obispo ng Roma bilang ulo sa lahat ng iglesia. Kaya nga po, ito na po yung iglesia na nagiging Babylonia. Ayan. Sabi nito, nagbigay ito ng papasya ng politikal na kapangyarihan. Kaya nga po, yung kapangyarihan ng Papa ay mayroon siya kapangyarihan sa politikal, sibil na kapangyarihan at pati ng iglesyang kapangyarihan. Dahil sa sulat ni Justinian, ang sulat na ito ay nagiging bahagi ng Justinian Code.
ang fundamental na batas ng imperaryo, ang taon na si Pope Biligius, yan po, ay umakyat sa trono. Doon sa trono ng Roma, silalim ng proteksyon ng militar ni Belisarius. Proteksyonan ng military ni Belisarius nung ipinaupo si Pope doon, Biligius, sa trono ng Vatican City, ng trono ng Roma, na ang naumuna ngayon, hindi na emperador, kundi ang kapapahan na. At ang kapangyarihan ng kapapahan ay mayroon siyang kapangyarihan sa politikal na kapangyarihan, sibil na kapangyarihan, at iglesyang kapangyarihan. Yan po kapatid, na ito'y nagpasimula noong 538 ED. Kaya nung umupo na ang Pope sa panahong iyon sa Roma, na siya na yung diktador sa gobyerno, sa anuman ang kanyang batas ay ipinapatupad ito ng gobyerno. Kaya nga po maulit sa ating panahon yan sa Sandilo, no? Ano man ang kanyang batas ay isinasagawa ng gobyerno sapagkat siya ang nagiging pinakamataas sa kapangyarihan noong 538 ED. Ayan. Kaya nung siya po ang umupo doon, noon na po ang panahon na ipinatupad ng kapapahan ng lahat ay ipinagbabawal na po ang banal na kasulatan. At may ang kapangyarihan magbasa ng Biblia ay ang mga obispo lamang. Noong panahong iyon, pinagbabawal magkaroon ng Biblia. Pwede ka mamatay kung ikaw ay matagpuang may Biblia. Kaya ang mga Kristiyano noon ay tumakas doon sa kabundukan, nagpunta sa mga kabukiran, tinatawag itong Waldenses. Ayan. Sa kasaysayan noon, kung ang isang Kristiyano sumunod sa Biblia at susuway sa obispo ng Roma na tinatawag na Papa o Pope, sila ay inuusig at pinagpapapatay. Kung ang panahon noon, bago si Constantine the Great, ang pumapatay sa mga Kristiyano ay ang Roma ng pagano. Pero nung panahon ni Pope sa kapapahan, ang kapangyarihan ng mga kapapahan, ang lahat ng hindi sumunod sa batas ay pinapatay. Naulit ang pag-uusig. Okay? O, ang banal na Roma, ang papasi, ang siyang naging makapangyarihan sa panahon noon. Ang hindi sumang-ayon sa papa ay sinusunog na buhay. Lalo na kung hindi sila nagkukumpisal sa kanilang mga kasalanan o sumama sa misa sa prele, sila ay paparusahan na mahigit na kaparusahan. Kaya kapatid, yan po kapatid, yan yung kapangyarihan ng kapapahan noon. Kaya ito yung kapanahon ng kasaysayan. Tinatawag itong Dark Ages. Marami ang pinapatay. Umabot ito sa 50 million ka mga inusunting mga Kristiyano ang pinapatay. Kaya ang Iglesia ni Cristo na tunay ay ninirahan doon sa kabundukan. Lumabas sa iglesyang ito. Ito yung unang paglabas ng bayan ng Diyos sa iglesyang ito. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay nagiging Babylonia na. Nagiging pagano na. Ipinasok na lahat ng aral ng mga pagano. At hindi na nandigan sa Biblia, kundi nandigan na sa mga tradisyon. Kaya tignan mo ang Katoliko ngayon. Puro tradisyon. Ayan. Sabi nga dito sa kasaysayan, British historian W.M. Edward Leakey wrote na ang Iglesia Romana ay nagtagas ng mas marami pang inusunting dugo kaysa anong institusyon na lumitaw sa sangkatauhan. Ay hindi sa salungatin ng Protestante
na may matibay na kalaman sa historya. The History of the Rise of the Spirit Realism in Europe, Volume 2, page 32. Ang mga protestante hindi sila salungat. Bakit alam nito ng mga protestante na ang Iglesia Romana Katolika ay pumatay ng napakaraming inosenteng Kristyano sa kapangyarihan ng Roma noon. At itong pag-uusig na ito ay maulit ito sa ating panahon kapag i-declare ang sandilo sa Amerika. Kaya ano ang nangyari sa kasaysayan? Sa Revelation 12 verse 14, ang babae ibinigay ang 2 pakpak na agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harapan ng ahas hanggang sa kanyang harapan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ang babae, ang iglesia, dinala sa ilang. Ito po ay tinatawag na Waldenses. Namuhay sa kabundukan ang tunay na iglesia ni Kristo. Lumabas dahil ang iglesia ni Kristo ay nagiging Babylonia na. Ayan. Kaya ito ay namuhay sila doon sa loob ng tinatawag isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Ang katumbas po niyan ay 1,260 years. Sa 16, at ang ahas ay nagbuga ng kanyang bibig sa likuran ng babae na tubig na gaya ng isang ilog upang ipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuga ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na binuga ng dragon sa kanyang bibig. Kaya nga po yung lupa, ito po ilang. Namuhay sila sa kabundukan. Ang tunay na Kristiyano ay nagtago sa liblib na lugar, gaya ng kabundukan sa France, Switzerland. Ang tawag sa kanila ay Waldenses. Sila rin ay nagtago sa liblib ng Pok ng Asia, Africa, malayo sa kamay ng Papa. Ito ang tala ng panahon kung saan nagtago sa liblib na lugar ang tunay na iglesia. Ang mamayagpag ang Papa sa kapangyarihan mula 538 AD. Kaya mula 538 AD, ang pag-uusig ay umiiral. Natapos ito noong 1798 AD. Ito ay sa loob ng 1,260 years. Ito po ang naging kasaysayan sa tunay na iglesia. Dahil ang tunay na iglesia nanirahan sa kabundukan. Dahil ang kapangyarihan ng kapapahan ay tumindi sa panahon noon. Ayan mga kapatid. Kaya ating nililive kapatid kasi pag inire-record natin, hindi tinatanggap ng Facebook. Maganda sana yung tawag nito. Yung live kasi maitatype natin, pero ito na lang talaga ang paraan. Sana pagkaluban ay ng Panginoon na yung ating screen ay makikita. Okay? Gaya ng ibang ating mga kapatid. So ayan kapatid, no? Kaya ang tunay na iglesia ay nagtago sa liblib na kabundukan sa loob ng 1,260 years. Kaya kapatid, yan po kapatid. Anong nangyari noong 1798? Ito po yung panahon kung saan inutusan ni Napoleon Bonaparte na patigilin ang gobyerno ng kapapahan. Sabi dito sa The Encyclopedia American 1941 edition, sa 1798, siya si Bircher nakapasok sa Roma, binusura ang gobyerno ng Papa at tinatag ang isang sekular. Dito po kapatid, natigil ang kapangyarihan ng Roma na walang iba ang kapapahan. Dahil hinuli ni Bircher si Pope Pius at dinala ito sa France. Ikinulong hanggang dun sa mamatay. Kaya natigil ang kapangyarihan
ng kapapahan noong 17 at natigil ang pag-uusig. Kaya yan po kapatid. Kaya ang tunay na iglesia ay nagkaroon ng kalayaan. Dito po lumitaw ang tunay na iglesia. Pagkatapos noong 1798, ang tunay na iglesia ay nagtago sa loob ng 538 AD hanggang 1798. Yan. Kaya pagkatapos ng 1798, lilitaw muli ang iglesia nagtago sa ilang. Kaya batid, no? Yan po yung tunay na iglesia. Kaya ang tunay na iglesia ay kailangan siyang nagtago sa loob ng 1,260 years. At pagkatapos ng 708, doon lilitaw ang tunay na iglesia. At walang iba, ito po yung tunay na iglesia sa huling araw na ito, ang Seventh-day Adventist. At titignan ang palatandaan sa tunay na iglesia para makita natin. Una, itinuturo ang buong katotohanan. Dapat ang tunay na iglesia itinuturo ang buong katotohanan. Ang basihan, ang pamantayan ng katotohanan ay walang iba ang salita ng Diyos. Sino ang buong katotohanan? Si Jesus Christ ang katotohanan. Ang salita ay katotohanan at ang kautusan ay katotohanan. Kung tunay ka na iglesia, itong tatlong katotohanan hindi dapat mawala sa tunay na iglesia. Ayan. Ang tunay na iglesia, palatandaan sa tunay na iglesia, nagtago siya sa loob ng 1,260 years. Pagkatapos ng 1798, siya ay lilitaw mula sa pagtago. Ayan. Kaya ito po yung sa Revelation 12 verse 17. Ito po yung tunay na iglesia sa huling araw. Okay. Magandang gabi sa inyo kapatid. Sister Leah magtanong, magandang gabi. Atid, tawag nito. Sister Milori di Biros Perer. Kapatid, magandang gabi. Brother Alan Camyabano, magandang gabi. So, sa lahat pang nanonood, magandang gabi po sa inyo lahat, no? Mga kapatid, ito po yung tunay na iglesia sa Revelation 12 verse 17. Ito po yung palatandaan sa tunay na iglesia sa huling araw na ito. Ano ang subukan na makikita natin ang isang iglesia ay totoo? Dapat makita ang tunay na iglesia. Subukan ng isang tunay na iglesia ay makikita natin si Isaias 8:20. Ito po yung subukan ng isang tunay na iglesia. Kapag hindi napaloob ang isang iglesia sa subukang ito, hindi ito totoo. Dapat ang tunay na iglesia ay napaloob sa subukang ito. Sa Isaias 8:20, sabi dito. Ayan. Sabi dito, sa kautusan at patutuo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya kung ang isang iglesia hindi nagsasalita sa dalawang bagay na ito, walang liwanag dyan. Mga kapatid, dapat masusubok ang tunay na iglesia sa dalawang bagay, sa kautusan at patutuo. Kung dala ng tunay na iglesia, kung dala ng iglesia itong bagay nito, kautusan at patutuo, naroon sa kanila ang tunay na liwanag. Kaya nga po sa aklat ng Revelation 12 verse 17, ito po yung tunay na iglesia. Sabi dito, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi. Ito po yung iglesia, tinatawag silang nalabi. Ano ang katangian ng nalabi? Na siyang nagsitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ito po yung pagkakilanlan sa tunay na iglesia. Dapat masubok ang tunay na iglesia sa patutuo at kautusan. Ngayon,
Ang kautusan ng Diyos, ito po ay ating tinuturo na. Paano to pa rin ang kautusan ng Diyos? Ito'y pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Itong 4 na utos, ito po ay patungkol sa pagmamahal sa Diyos. Itong 5 hanggang 10, patungkol sa pagmamahal sa kapwa. Kaya ang pag-ibig, ang kautusan ay prinsipyo yan, ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. At ang tinatawag yan, kautusan ng pag-ibig. Transcript ng karakter ng Diyos, transcript ng karakter ni Kristo. Kautusan ng pag-ibig. Ayan. Kaya ang nalabing iglesia, ang katangian niyan ay tumutupad sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Ano naman yung patotoo? Mga kapatid, sa Revelation 19 verse 10, sabi ni Juan, ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin ng iyong kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ang ibig sabihin, mga kapatid, dapat ang iglesia sa huling araw ay nagtataglay sila ng espiritu ng hula, spirit of prophecy, na kaya nilang ipaliwanag ang lahat ng propesiya sa Biblia, Daniel and Revelation. Ayan mga kapatid, itatapik ko sa inyo ang Daniel and Revelation sa mga nakikinig. May panahon tayo. Kaya nga dapat araw-araw tayo nagla-live, pero dahil sa busy, isang linggo, isang beses lang. Busy ang iyong lingkod. May Bible study sa Krami, 2 araw. At nagtatrabaho tayo, mga kapatid, no? Kaya, dapat ang iglesia sa huling araw ay nagtataglay ng espiritu ng hula. Tumutupad sa utos ng Diyos at nagtataglay sila ng espiritu ng hula. Kasi ang espiritu ng hula, walang iba. Yan po yung patotoo ni Jesucristo. Dapat may paliwanag ng iglesia sa huling araw ang lahat ng propesiya sa Biblia. Walang mintis kahit isa. Ang Revelation and Daniel, may paliwanag ng ayon sa propesiya. Kaya po, no? Kaya ang iglesia sa huling araw, tinatawag itong nalabi o natira. Kagaya sa original, Remnant Church, at walang iba ang 70 Adventist. Bakit tinatawag na nalabi? Bakit tinatawag? Halimbawa, gaya ng isang pintura sa bahay, may nagpimitura ka. Kapag nagpimitura ka, pag natapos mong pintura, mayroong nalabi doon, natira. Yung nalabi ba sa pintura at yung original ay magkaiba? Hindi po. Pareho lang po yon. Yung pinturang ginamit mo at yung natira, isa lang po yon. Kaya nga po, tinatawag siyang nalabi o natira. Kagaya ng original. Kung ano ang aral sa original ng Israel, yun din po ang aral na dala ng espiritual na isa sa huling araw. Na walang iba, ang Remnant Church, 70 Adventist. Bakit Advent? Ano ibig sabihin ng Advent? Ito po ay pagpapakita ng kalutian ng Diyos. Ito po ay second coming. Naghihintay sila sa ikalawang pagrating ni Kristo. Ayan. Adventist. Ito, kung ang iglesia noon, sinabi ni Pablo, naghintay sa ikalawang pagdating ni Kristo, ang iglesia rin ngayon naghintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Sabi nga ni Pablo sa Titus 2:13, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalutian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Adventist, naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Yan po ang ibig sabihin, Adventist. Sapagkat nangako ang ating Panginoon Kristo na siya muling darating. Kung ang Panginoon nangako sa mga alagad, sa John 14:1-3, yan din po ang pangako niya sa huling iglesia, sa huling araw. Kaya nga ang iglesia sa huling araw, ito po yung pagkakilanlan sa aklat ng Revelation 12 verse 17.
Nagalit ang dragon sa babae. Sino yung dragon? Si Satanas. At sino yung kumakatawan sa dragon ngayon? Walang iba, ang Roma. Yan po yung propesiya. Sa Daniel 7, ang dragon si Satanas, ang Roma. At walang iba ang ginagamit ni Satanas. Walang iba ang Roma, paganong Roma, na nagiging Iglesia Katolika. Kaya nga sabi, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi. Ito po yung nalabi o Remnant Church, Seventh-day Adventist. Anong katangian? Na siyang nagsitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesucristo. Yan po yung iglesia sa huling araw. Ayan, nakapasa ba yan sa subukan ng iglesia sa Isaiah 8:20? Sa kautusan na patotoo. Kung hindi sila nagkasalita sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya, nakapasa ba? 100% nakapasa. Kaya nga ito ang palatandaan sa tunay na iglesia. Una, itinuturo ang buong katotohanan. Nagtago ito sa loob ng 1,260 years. Pagkatapos ng 1798, lumitaw ang tunay na iglesia mula sa pagkatago. Kagaya ng original, tinatawag itong Nalabi Church. Nalabi sa kanyang binhi. Adventista, Seventh-day Adventist. Naghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Nagbautismo sa paglubog. Kung paano ang mga alagad ay nagbautismo sa paglubog, gawin din po ang iglesia sa huling araw. Nagbautismo sa paglubog. Kung ang iglesia noon ay pinangilin ng araw Sabat, ang iglesia rin sa huling araw ay pinapangilin ng huli araw ng Sabat. Kung ang iglesia noon itinuturo ang kamatayan parang pagtulog, yan din po ang dalang aral ng iglesia ngayon. Kaya wala pong kaluluwa sa ating katawan o espiritu. Ang turo sa Biblia, ang kamatayan ay itinuturong karaniwang sa pagtulog. Kung ang iglesia sa ilang ay sumusunod sa 10 utos, ang iglesia rin sa huling araw ay sumusunod sa 10 utos. Nagtataglay ng espiritu ng hula. Iglesia sa buong mundo. Revelation 14. Dala ang mensahe ng ikatlong anghel. Yan po kapatid. Sino ang nagtuturo ng mensahe ng ikatlong anghel? Sa aklat ng Revelation 14. Walang iba ang Seventh-day Adventist. Dala rin po ng Seventh-day Adventist ang pabalita ng kalusugan. Ayan. Kaya po ang iglesia sa huling araw, walang iba ang Seventh-day Adventist. Ngayon mapatid, isa lang po ang iglesia. Ang iglesia ni Kristo na siyang katawan. Si Kristo ang ulo, ang iglesia niya ay ang katawan. Ayon sa kasaysayan, yan po ang iglesia sa huling araw, ang Seventh-day Adventist. Nawa mapatid, ay naunawaan natin ang ating pag-aaral sa ating pag-aaral ngayon. Kaya nga po, sa lahat ng mga kaibigan, mga kapatid, na hindi pa kabilang sa iglesyang ito, tulad ng ating pong tinapik nung nakaraan, tinapik natin yung bautismo. Saan ako magbabautismo? Kung ikaw ay nakapakinig sa aking mga video, pumunta ka sa tunay na iglesia. Walang iba ang Seventh-day Adventist. Ito ang iglesia na ililigtas ng Panginoon. Mga kapatid, sa huling araw. Kaya nga, kung gusto mong making kaanib sa iglesyang ito, tanggapin mo ang Panginoon sa magitan ng pagtanggap sa Kanya, sa magitan ng pagbabautismo. Sabi ng unang Korinto 12 verse 13, sapagkat sa magitan ng isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Isang katawan lamang ang iglesia sa huling araw, walang ibang Seventh-day Adventist. Sapagkat ang katawan ay siyang iglesia. Maging Hudyo o Grego man, alipin o laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ibig sabihin,
kapag tinanggap natin si Kristo, bababaan tayo ng banal na Espiritu. Painumin tayo ng banal na Espiritu. Ayan, mabatid, no? So, ayan, natapos po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong napapunood. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat na nanonood na subaybayan niyo po ang topic nito. Hindi po maganda po sana kung ating mai-edit ang video, subalit hindi tinatanggap ni Meta. Napuputol yung ating video. Kaya ito na lang po yung paraan para may share ko sa inyo, kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo sa magitan ng live. Gusto ko sana na i-record at ipopost sa Facebook sapagkat marami pong nagtatanong ng mga Bible study at sa mga kaibigan, mga kamag-anak, at ipinishare na lang natin yung video dahil naka-record. Kaya lang ang live ay binubura ni Meta. Isang buwan lang, nawawala na. Kaya, sayang. Sayang. Kaya kapatid, maraming salamat sa inyong panonood sa video ito at sa manonood pa. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa ating pagtatapos, tayo mananalangin. Mapagpala ka, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa buhay at lakas at patuloy na panahon ay pinagkakalubo sa amin na sa kami po makapag-aral sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito ng iglesia sa huling araw ay walang iba ang tunay na iglesia, ang nalabing iglesia, ang Seventh Adventist. At ang iglesia ni Kristo na pinungunahan ng kapapahan ay nagiging pagano. Ama, pagpalain mo, Panginoon, ang tunay na iglesia na labi sa huling araw at ang mga nakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, na ito po'y maghatid ng kaligtasan sa bawat isa. Ito po aking dalangin, hinihiling sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kaibigan, mga batid. Binabati ko ang lahat na nanonood. Muli kong babanggitin, Brother Alan Canyabano. Maraming salamat. Sister Pereira, maraming salamat. Sister Lia Magtanong, maraming salamat sa inyong panonood at sa lahat na manonood pa. So ayan, meron pa pala. Si Ate Pads Castillo, maraming salamat, ate. So, ayan, si Hans, maraming salamat sa iyo, bro, maraming salamat. Nanood ka ba? Brother Hans, maraming salamat sa iyo, sa iyong panonood. Kamusta ka? Pagpalain ka ng Panginoon, ha? Matuloy kang mag-aral, makinig sa aking video. At alam ko, darating ang panahon na ikaw ay maging kabilang sa Seventh Adventist. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Bye-bye po, mga kapatid. God bless po sa atin lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay. Sana to na. Ayan. Finish to.